Hello mga boss, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Today is March 12, Tuesday, 11:18 na ng gabi. Medyo mamaya-maya, March 13. Ang bilis ng panahon, no? Parang kailan lang. So, ayun na nga guys, dating gawi, ritual. Kaya nadagdagan yan kasi kanina mga hapon, hindi ako nakapag-steak. Dapat niya mga 40 lang. So, kung titingnan natin, nagpo-40 tayo per day. Ayan na, kinumpute na natin, refresh lang natin guys. Ngayon kasi mataas siya, kaya baka yung iba noon mayabangan na naman kayo dong mga day. Ayan, 40, 27 tayo dyan a day. So kung titingnan natin yan, 27, 500 times 30 days guys. Bam! 826 ang kinikita ng pera natin every month dito. Pero hindi po yan accurate kasi volatile lang presyuhan. Siyempre, mataas lang kasi ngayon. Pag bumagsak, wala din. Pero, pera pa din yan, guys. Ayun lang naman yun. Again, hindi natin yan pinagmamayabang o piniplex sa inyo para ipagmayabang. Yun lang naman talaga nangyayari dito. Yun ang realidad. Kasi may staking. Ito, reward niya araw-araw. Ito, tumataas. Depende sa nag-stake. Pag ito umunti ang nag-stake, tataas yan. Pag ito dumami, nag-53, liliit na naman to, magiging 33%, 34, ganun. So, nung mga nakaraan, nasa 53 to. Ibig sabihin, almost 2 million na nag-unstake. Tapos, pinapalitan nila siguro kasi nga, di ba, umangat. Di, syempre, TP na sila. So, ayun, kanya-kanya naman diskarte yan sa buhay, guys. Okay, claim na natin. Mabilisan lang. Kasi marami na naman tayong babasahin komento. Doon ako na-excite guys sa mga comment kasi minsan, magtanong lang kayo habang hindi pa tayo ganun kadami. At least nasasagot pa natin. Yung mga about businesses, bahala kayo, tanong-tanong lang. Kung kaya naman natin sagutin ang powers natin yan guys. Di 56, mga 28 siguro. Yan, check natin. Ayan, 28. Stick ulit natin, 28 guys. So, more or less, meron na tayong $500,000 dito. Kung titingnan natin yan, mga nasa ano na yan. Ayan, update natin sa ating asset dito sa AXS staking. Okay, eto siya. 28.4. Okay, so alright mga insan. Kaya ang gagawin nyo lang, syempre, again, hindi ko po ito pinagmamayabang ha. Bahala na kayo kung mayabangan kayo. Buhay nyo naman yan. Syempre, yung iba dyan, na ngayon lang napanood, ay challenge you to watch my video. Lahat ng video, panoorin mo. Marami nga matututunan dyan guys. So, sa ngayon, ang marketplace ay meron 157 trillion ang kabuuan ng market cap ng crypto industriya ba. Kumbaga yan yung pinakabuuan. Sa 157 na yan, nasa 78 niyan Bitcoin lahat. 26 lang kay Ethereum. Ayan, mga susunod na mga ano. Eto, nagbongga ng todo guys kasi nga dahil sa Bitcoin ETF, dahil ang daming mga malalaking institusyon sa US, kagaya ng BlackRock, etc., Fidelity. So, ang dami niyan. Yung mga trader nila doon na bumibili ng Google, ng stock sa Google, Tesla, or iba-ibang mga malalaking kumpanya. Dahil nagkaroon na ng Bitcoin ETF, pumili sila dahil pahalbing dito sila ngayon namamalengke. Kumbaga, kanina nag 4 million na yan. So, ayun. At, eto trending tayo guys. Oh. Gala, ang dami ko yan guys. Top 300 tayo dyan. Na holders sa buong mundo. Pero, syempre, hindi ka mag 30 plus yan. 30 tayo magtitipi dyan. Nasa 4 pesos pa lang siya. Sa AXS, sa mga nagtatanong, magtitipi ako dito 8,000. 8,000. Sa AXS kasi ngayon, nasa 600 plus. Sa 8,000 tayo AXS. Sa 8,000 tayo magtitipi. Before 8,000 siguro. Mga ganon. Mga 7,500 magtipi na tayo dyan. So, eto. 8,000 siya before and 8,000. Paiba-iba no? Kulit din ito eh. Ayan siya. Ang all-time high niya, ito 8.3. November 2021. So, mga 7.5 or 7.8, magtitipi na tayo dyan. Pero kung hindi pa tapos kasi 2025 tayo magtitipi. Pero kung na-achieve niya na to bago mag-2025, mas maganda, di ba? Tipi na tayo. Then, hintayin lang ulit, saka bumili. Okay, so alright mga insan. Okay, yan yung mga tumaas.
Ayan, hanapin mo lang dyan. Tapos ito, bakit siya tumaas? Aralin mo lang ulit. Punta ka sa Dex Tool. So, bigyan natin ng sample yung iba nating mga kababayan na mga Pilipino nag-aaral sa crypto. Ito, bakit siya tumaas? Okay. I-new tab mo lang muna yan. Ito, new tab. Bakit siya tumaas? Ito din, bakit siya tumaas? So, mga market cap kasi ito siya. Sa market cap na lang muna. Ito, tumaas syempre si Bitcoin. Ayan. Yan yung mga umangat. Jupiter Gala. Bahala na kayo. So, tignan nyo dito yung mahahaba yung matataas yung ano niya. Ito. Number. Bakit tumataas to? Kunyari ito. So, search natin to guys. Click mo lang yung wallet. Ay, iba yung ano nito. Blockchain. Mahirap yan. Hindi masisearch to. Okay. Ito. Abax. Abax yan. No? Check nga natin kung pwede sa Dextol to. May Abax ba dito? Avalanche. Avalanche. Ito meron. So, click mo lang yan. Paste mo siya dyan. Z1. Ito yon. Makikita mo yung contract kung legit o hindi. Ito may dalawa siyang may dalawa siyang red flag o alert. So, dyan kasi guys, makikita sa smart contract ng isang token kung legit ba siya o hindi. Kasi minsan, napo-FOMO tayo, bumibili tayo ng mga token na mura ang presyo. Nang hunting ba? Ganyan ginagawa ko 2017. Bili lang ng bili ng maliliit na token kasi malay mo tumaas, parang ganun. By chance. Pero syempre, iba pa rin talaga pag inaaral mo guys. Lalo na to malalaking tulong yan. Dextool, CryptoRank. Marami kang matututunan dyan about crypto. Yung iba kong video, panoorin nyo na lang. Marami kayong matututunan dun. Okay? So, ayan siya. Avalanche. Then, next natin ito. Ito, matanda na to eh. Si BR Smart na to. Parang ang tagal na nito. Ayan, 2019 pa siya guys. Nag-pump siya nung kasagsagan ng bull market 2021. So, 6 pesos na lang siya ngayon. Pero dati, ang presyo niya ay 59 pesos. So, check natin kung legit ba itong nila. Bakit siya umangat? So, makikita natin yan dito. Kung okay ba yung smart niya, smart contract. Tapos, makikita din natin kung may mga bumiling whales. Makikita natin yan sa Dex Tool. So, ito, isa lang yung alert niya, guys. Pero, bakit wala siyang chart? Okay, so, alright. What happened? Wala siyang chart, man. Hanapin natin sa isa. Paste ulit. And E51. So, ito, check natin. 55%. Ba't ganun? What happened? Audit. Ayan. No contract verify. Risky to, guys. Contract verify. No. Hindi pa naka-verify yung contract. Huwag kayo maglagay ng pera dito. Sayang pera. So, ito, malaking tulong nito. Ayun, wala. Hindi siya, Okay. Delete na natin si Dextool. History. Aha, yun lang. Wala na. Basa na tayo ng comment, guys. Kasi bukas may pinapagawa akong opisina, syempre. May mga bawat company ko, guys, may mga naka-designate dyan na tao. So, dahil, kumbaga, as a owner, kailangan pa rin monitor natin yan paminsan-minsan. Kaya yung iba nagko-comment, wala ka bang assistant? Bawat company, meron, syempre. May mga empleyado tayo dyan. Pero, yun na nga, kailangan mo lang syempre kahit pa paano, i-monitor mo din sila. Ito mga nagtatap si Group, ito yung sa nag-announce lang si Elon Musk ng Group. I don't know kung kay Elon Musk talaga to or merong malulupit lang na nakafollow sa kanya na marunong gumawa ng token. Tapos in-announce niya gumawa ng token. So, yung iba naman nakala kay Elon Musk. Pero check natin yan. Dito kay Group, check natin siya. Audit, 2. Ayan. Okay naman yung contract niya, guys. Okay to. Tapos ayun nga, nag-pump siya ng todo. Nagdito, ito siya nag-start. So, November pa siya. November 2013. Ayun, may bumiling whales ngayon, no. Ngayon lang mismo, parang 1 minute ago, ayun, may bumiling whales, $14,000. Okay, bot ba yan? Hindi siya bot. Ayan. Talagang nagsapalaran to. Whales. Ang binili niya, $14,000. Almost 15,000. 14,991 times 56 pesos. 800,000 pesos yan, guys. Binili niya. So, ito yung mga whales category yan. Check natin yung mga whales kung okay, ba't nawala? Ayan. So, March 12, ito yung mga whales. Puro bumili, oh. Bot ba yung iba? Ito, bot. So, bot ito. Ito, tinan mo, kung paano maglaro yung bot. Bibili siya dun sa ilalim, tapos magsisell siya, tapos bibili ulit. Ayan, kagaya nito. Bumili siya 62 times, nag-sell siya 73 times, 71.
So, at least umangat yung presyo. Pwedeng bot ito ng ibang developer or bot mismo nung owner nito. Para syempre, pag magalaw kasi yan, mararecognize ka kung saan saan exchanger. Tapos, mararecognize ka din dahil tumataas yung volume ng ano mo. Ito, buy and sell mo, pati market cap mo tataas. So, strategy din yun ng mga may-ari ng token. Okay? Okay, so alright. So, ayan, bakit ba siya nag-hot? Makikita nyo yan. Tapos, ito yung pangalawa. Sinerch na natin yan. Ito yung pangalawa naman. Nikos. So, 7 yung ano niya, guys. So, ito, pag ganito, rejected na agad yan. Huwag kayong bumili niyan. Ito, modify. Namomodify yung contract. Huwag kayong bibili nito. Kasi pag minodify yan, binago, wala na. Hindi nyo na makuha yung pera nyo. Ganun siya. Kaya, malaking tulong talaga tong Dextool, guys. Ito, kakagawa lang. Wala pang 1 month, March 7. Nag-pump ka siya, pero risky masyado yan, guys, ha? Nakalock yung liquidity niya, 1.2 million, no? Okay. Nakalock yung liquidity niya, no? 12 months. Kaya siguro maraming bumili. Pero kasi risky pa rin yan. Okay, so alright. Next na tayo. Mag-edit tayo ng video. May mga naklik tayong hindi dapat. Aha, check tayo dito. Okay, shout out po sa inyo mga guys, mga loads, mga sirs. 576 na tayo mga men. At lobat ang inyong Mr. KGB Crypto. I admire you, Lodi. Kaya ako nag-start din ng staking. Salamat po. Shout out sa iyo, Mr. Fred Network 953. Familiar to ah. Okay, so alright. Shout out po sa inyo, Han Rookie. Present sir. Rising Kyle 6695. Ang ginagawa ko sa Katana chain sample, naglagay ka ng $1,000. Kapag naging 1,020, unstake mo, then remove mo yung 20 profit, then stake mo yung 1,000 para sa claimable reward. Need mo lang tutukan talaga. Okay, strategy mo yan, sir. Shoutout sa'yo. Ron Music Play 6373. Sir, saan ka nag-stake ng Mabia? Bybit dati, pero ngayon tinanggal na nila kasi may limit lang yun. So, parang meron lang yun araw, mga 1 month lang ata, or 30 days, or 20 days. Paka-add dito sa Bybit, tinanggal na nila. Hindi siya kagaya nitong staking sa Axie na tuloy-tuloy. Ironheart 2089. Present, sir. Focus lang sa gold. Tama. Goil me boy. Ilang AXS boss need stake para mag-earn ng 1 AXS a day? So mga nasa kinumpute na yun nung nag-comment nung nakaraan eh. Nandun yung sa isang video guys. I-ano mo na lang, i-divide mo na lang. Basta 35% sa ngayon per year kasi to. So per year. Ayan, makakompute. Ito kasi per year yan. Divide mo na lang yan sa ano. Ganito yan. 3 divided by 365 days. So, ayan ka per day. So, para mag 1 ka nyan, divided by nga ba yun? Times 1? Hindi, mali. Wala ako ngayon sa hulog mag-compute guys kasi sayang yung oras. Mamaya, sa next video siguro, pag anuhan natin yan. Dun sa iba, magko-comment for sure. Alam nila yan, computein. Okay. John Philip Verbo, shoutout sa'yo. Good day against Lodge present. Thank you na naman sa mga payo. Solid. Sir Neil present. Alt na BTC hihi. One Piece present sir. Holding 1-3 Ron. Nakigaya lang ako sa iyo. Ay naku po, ayan na naman tayo. Pag ako nalugi dito, damay ka dong. Kape habang nakikinig. Sir One Piece, highlight, shout out sa iyo. Grabe sir, ang dami pala ng alert ng PAL. 100k pesos pa naman nilagay ko. Umay. Salamat sir. Maalam na ako gumamit ng Dextool sa CP. Dapat pala i-check ko ang web version. Yun sir, naglagay ka ng ganyan, hindi mo inaaral. Naku po. Aralin mo, mahirap maglagay. Kung ako maglalagay dyan sa surbol, lalo na kung yan lang pera ko, sa surbol ako maglalagay. Ethereum or Bitcoin. Kasi very risky sir ang crypto ha. Lagi natin pinapaalala yan, very risky ang crypto. Pera mo yan sir, pinaghirapan mo yan ng ilang araw. Ay, kawawa lang pag nawalugi ka. BTC Gauti, present sir, another 42 minutes na puno ng kaalaman at advice na naman ang tutunan namin sa iyo. Maraming salamat. Salamat din po sa inyo,
BTC Gauti sa pagsubaybay lagi sa ating channel. Jomel Santos, diskarte or diploma, depende, parehas yan guys. Marami kasing dito kung titingnan mo ha. Okay, bigyan kita ng idea. Maraming mga magulang natin or naririnig mo, dati lang silang magsasaka lang sila, pero nakapagpatapos ng engineer, nakapagpatapos ng doktor, nakapagpatapos ng kung ano mga profesyon. Kaya kung titingnan mo ang buhay, tapos magugulat ka dito, yung pinag-aral nila, kunyari teacher, hindi natin minamalit ang teacher guys ha. Disclaimer po, hindi natin minamalit ang teacher. Pero sa tingin ko kasi yung teacher isa sa mga pinakamurang sahod guys. Dapat ito taasan to eh. Okay, kunyari, magsasaka. Diskarte yun, di ba? Hindi naman nakapagtapos, pero nakapag-create siya ng teacher. O, pag teacher naman, hirap na hirap makapagpatapos ng isang estudyante na courses. Talo pa nito ng magsasaka. So, kung titingnan mo, minsan kasi pag graduate ka, tapos ka, yun yung mas maraming ang graduate sa Pilipinas eh. Mas maraming graduate na walang trabaho. So kung titingnan mo, kung diploma, bakit ganun? Dami namang nakadiploma tas walang trabaho, 'di ba? Ang problema dun sa iba na nakapagtapos, hindi natin nilalahat ha. Baka mamaya may mag-comment nilalahat. Hindi po natin nilalahat. May mga nakapagdiploma nakakapigil kasi yun sa yun sa pagdesisyon, lalo na pag yung trabaho is hindi nila napag-aralan, di ba? Kunyari yung course mo, teacher ka tapos bigla ka na lang mag-iiba ng linya kasi maliit ang kita, di ba? Minsan ayoko niyan kasi tapos ako ayoko magtrabaho yan kasi tapos naman ako sa So kakapili mo, ayan. Nag-aral ka doon ng ilang taon tapos nag-aarte ka pa sa job kasi nga hindi mo natapos yon. Ang problema kasi ganito, ang mga trabaho kasi uso-uso yan eh. Kagaya dati, 'di ba, ang uso physical therapy. Tapos sumunod ang nauso nurse, 'di ba? Matutuwa ka nga pag yung mga doktor nagna-nurse kasi alam nila nandoon yung kita. Imagine mo, doktor ka, nag-nurse, pag-graduate mo, pagdating mo sa stage ko, congratulate ka, sabihin sa'yo, Doc, congratulations, nurse ka na. Di ba? Kasi, nakadiploma sila, pero dumiskarte sila ng ibang courses kasi nandun yung kita. Kaya kung tatanungin mo ako, diskarte or diploma, depende para sa akin. Pero kung parang hindi kasi sapat, pag gusto mong yumaman, hindi sapat yung masipag ka at matyaga. Kulang yun. Bakit? Marami kong kakilala, bata pa lang ako, magbabalot na hanggang ngayon, magbabalot pa rin. Masipag at matyaga. Pero hindi yumaman. Magtataho, bata pa lang ako sa umaga, kumakatok na sa bahay. Nagbebenta ng taho. Hanggang ngayon, grabe, ilang dekada na, masipag at matyaga. Anong kulang? Bakit hindi umaasenso? Diskarte. Ulit, diskarte. Okay? So, ayun lang. Mas sa percentage, mas lamang ako dito. Siguro 60-40. Diskarte para sa akin. At ito, 40 lang. Pero syempre, kung may opportunity naman na pinag-aral ka ng mga magulang mo, tinaguyod ka, diploma syempre. Pero kung wala talaga, diskarte. Okay? Shout out, salamat sa question at napiga yung utak natin doon, Sir Jomel. Okay, Frudy G. Gamez. Parang walang galaw ang OX. Ito si oxaki.eth sa Ron Staking. Okay, mamaya search natin yan, guys. Roner, new subscriber. Shout out po sa inyo. Okay, kasama ko. Dami ko natutunan sa iyo, sir. Sana maaga kitang nakita sa YouTube. Lagi akong nagre-risk sa mga ginagawa ko, pero may kasamang pag-aaral bago ko pasukin. Salamat po ulit ka KGB. Jerome Torres, shoutout sa iyo, sir. Amel Moises 8623. Idol, goods pa ba bumili ng current price ng EXS? The I stake. Nasa sayo yun. Basta ako 8,000 tayo. Ako magtitipi dito. Kaya mahaba pa. 600 pa lang. Para sa akin Pero syempre, marami namang opportunity. Aralin mo lang.
So, nandun sa Dex tool, nandiyan sa mga umaangat-angat dyan dito sa mga nagte-trend. Aralin mo yung bawat isa, paste mo sa Dex tool. Pag okay, di sunggaban mo na, bahala ka. Again, hindi po yung financial advice ha. Okay, user YB1FC. Mag-join ka ba sa launchpad ng ito Eperon ata to, APRS token gamit ang RON staking? Hindi sir marami kasing kailangan dito na gagawin, may mga KYC pa to hintayin ko na lang yan pag na-add, tapos pag bumagsak saka tayo bibili. Parang yung Pixel, di ba? Pag umangat siya tapos bumagsak, yung next bagsak tapos saka ka lang bibili kung magbubuman siya. Okay boss, present, sarap makinig sa mga business talks habang nagre-research ng tokens sa Sniper. Ayan, sana makabawi sa mga losses. Thank you very much. Sir Carlos Padrid, shoutout sa'yo sir. Master Ping, thank you sa mga tips. Solid talaga, more power. Master Ping, shoutout po. Okay, Richard Lumalang. Okay, 3797. Very informative ang video mo, Lord. Solid now. Nakakapag-check na ako ng token before bumibili. Gamit lang mga na-share you na tools. Okay, alright. Thank you so much sa'yo, Sir Richard. Okay, Sermon _1794. Present Lodge. Di ko pa rin magets yung impermanent loss. Marami sa YouTube nag-explain yan, mga Tagalog pa sir. Ako kasi hindi talaga malupit mag-explain yan sa impermanent loss. Kaya may mga explanation na ako niyan sa iba kong video about sa impermanent loss. Pero mamaya gagawa tayo ng video sa RON staking. Okay, Jude Sales 9492. Good PM. Sir, tingin nyo, may prediction ka ba hanggang sana abot ang price ni RON? Aabot kaya siya sa price ng AXS noong altcoin season o noong ATH altcoin high? Magkakaiba kasi yan sir ng price Okay, supply and demand kasi yan at iba-ibang use case gamit niyan. So kung titingnan natin si RON kasi sir, gaming chain. Ang supply niya 1 billion. Si AXS naman ang price niya ay 270 million lang ito ata sa ayan 270. So kung 1 billion versus 270, kumbaga mas mataas talaga price nito kumpara doon kung pagbabasihan yung supply and demand. Pero syempre, mag-iiba pa rin yun sa use case, sa gamit. Yung RON kasi, ang gamit nun, gaming chain. So, the more na maraming games na naka-attach sa kanya, gamit na gamit siya. Dahil siya ang ginagamit na pang, gas fee, ang tinatawag. Ito naman kasi NFT game to. So, kumbaga ito yung reward sa laro or meron pa itong utility token yun niya, SLP, ito governance. Depende sa may-ari kasi yan Pero kung titingnan natin sa supply and demand, mas tingin ko, bago ito tumodo, kumbaga si AXS dahil sa supply, siguro mga, sabihin natin kung ito 1,000 si AXS, ito siguro mga 800, 700, ganun. Pero syempre, depende pa rin yan Again, hindi po yung financial advice, depende yan sa history, sa mangyayari, kung ano man ang use case ng isang token. Okay, you reach. Gandang hapon, sir. Magandang hapon din po. Magandang gabi. Magandang umaga sa inyo. Kung ano oras man ito napapanood mo, _1794. Present, sir. Always sarap pakinig ng mga advice mo, sir. Ask ko lang po kung pag marami po bang bot na lumabas sa Dex tool, anong ibig sabihin nun? Worry, dami kong tanong. Gusto ko lang. Ayun, kunyari pag maraming bot, syempre, risky din yun. Kasi walang malulupit na kumbaga hindi solid yung mga nandun na mga nagtitrade. Hindi talaga totoong tao. So, kumbaga, kung may-ari ko niya rin ng token, inattach ko na maraming bot. So, nagtutuloy yung buy and sell, buy and sell. Tapos ikaw, na-hype ka, bibili ka ngayon. Buy and sell ulit ako. Ngayon, ako yung maraming holder nun, pwede kong i-dump. Kawawa kayong lahat. So, yan ang problema. Kumbaga, yung maraming bot, panghikayat lang yun. Magalaw to, magalaw. Pag magalaw kasi, nagtatap yan sa search engine or sa yung market cap ng isang token, umaangat. Ganun siya. Okay, Team Perez AW2LJ. Sir, magkano target price mo sa AXS bago mabenta? O yun, 7,000 or 7,500 or 8,000? Okay, Kianaron 3811. Inspirational po, Boss KGB. Nick Arthur Tan, shoutout sa'yo, sir. Good day, Lods. Okay, Roller. Exciting bawat video. Thank you so much, sir. Shoutout sa inyo. Shoutout po sa inyo. Shoutout po ulit sa inyo.
Okay, densified. Present, sir. Present din rito. Ang gawi ko araw-araw. Check Ronin staking. Yung claimable reward habang nagkakape. Sarap tignan. Yun na nga. Kumbaga resetable income yan eh. Okay, Gem Roller. New subscriber her. Shout out sa'yo, sir. Okay, Sir Instinct. Laging present to si Sir Instinct. Grabe. Densified, 71,000 BTC. At the moment na nag-comment ako. Yun na nga sir, umangat. Nag 4 million na ngayon si Bitcoin. Okay, so alright, Lord. Saan ba maganda mag-deposit para makabili ng token, ng coin? Sa Rune ako nabili kaso mahal ng gas fee. Mas mura ba sa Binance o BitGet or CoinGecko? Ha? Andrew Saint, bago lang siguro to sir. Sa Ronin siya bumibili. Ano Ronin? Ronin chain. Wala kasing direkta dun. Kung galing ka sa Pilipinas, papadaanin mo sa CoinPH. Depende. I don't know kung meron ng Ron sa sa GCash or CoinPH. Di ko na kasi ginagamit yung mga yan eh. Ito kasi centralized exchange. Ito monitoring lang ang CoinGecko. Hindi po to exchange. Hindi ka pwedeng bumili ng token dyan. Monitoring lang yan. Okay. Sa Ron naman, wallet yan, parang gaming chain. Pwede kang bumili sa ibang exchange siguro USDT from Pilipinas, kunyari GCash or CoinPH, ilipat mo sa Binance or sa Ron. Kasi napakamura lang ng gas fee ng Ron kumpara sa Ethereum, guys. So mura lang siya. I don't know bakit mahal sinasabi nito ni sir. Siguro ano bang ginagamit mo na baka yung ginagamit mo na blockchain Ethereum. Dapat Ron yung pinaka blockchain na gagamitin mo kasi mas mura yon. Sense lang yon. Okay, so alright. Okay, Sir Instinct. Shoutout ulit sa'yo, sir. Xavier Estelo, thank you again, sir. Salamat, present. Okay. Spark Life, present. Spark Life, una sa nag-comment. Okay, Bang PHDoc 3893. Present Lodge. Share po. Okay, dami nataas ngayon. Meron na po ba kayong Pixel Boss? Nag $1 na ang Pixel here to $1 to $5 to $10 po sana this bull market. Yes, meron na tayo pero hindi karami. Arting 956 present sir. Una ako, yun. Ang ganda lang comment natin, guys. Ang dami na binasa natin. Okay. Shoutout sa 576 subscriber. Paramihin nyo na po ang ating subscriber. Share nyo yung channel natin. At para, ayan, ilan ba mong comment nun? 26 pala yung nag-comment, guys. At ayun lang ang ating mga video ngayong araw sa AXS staking. Medyo wala tayong motivational. Magdidepende kasi sa question nyo, guys. Tanongin nyo ako ng malulupit na question naman. Pipiga yung utak natin about businesses, guys. So, ayun lang. At see you tomorrow. Thank you so much and God bless.